Nasa linya po ulit ng telepono natin. Kasama natin ngayong umaga ang presidente nga po ng Philippine Retailers Association. Dito nga po sa ban sa mga sale po sa mall, Sir Roberto Claudio. Magandang umaga po, sir. Good morning! Sir Roberto? Ayan, nagkakaroon lang po tayo ng konting technical difficulty, mga kapatid. Technical difficulty. Of course. Ikaw, Magandang umaga, may- Ted. At anong- magandang umaga sa mga nakikinig. Ayun. Good morning po, Sir Roberto. Thank you so much po for being on the show. Diretso na po tayo dito sa inyo pong reaksyon. Dito nga po sa utos ng MMDA na ipagbawal po yung mga sale sa mga mall. Pero ang sinasabi din nila, pwede naman daw, wala lang daw announcement. May ganon, oo. Natawa tuloy ang aking partner dito. Hindi ba, Sir Roberto, may ganon? Pwede naman daw, wag lang daw i-announce. Oh, tama na. DJ, parang sinabi na rin ng MMDA na sige, palampasin na natin, wag na tayong magpasko. Kawawa para hindi maano ang traffic. Oo. Hindi naman yun ang solusyon na iban ang mga mall-wide sale. Kawawa naman yung mga mamimili natin, consumers na naghahanap na hindi bargain, alam mo naman, Christmas lahat nagbibigayan, lahat nagsha-shopping. O, mali naman yung desisyon para lang sa traffic, no? Oo. Sir Roberto, hindi po nakonsulta ang inyo pong grupo dito po sa utos na ito ng MMDA. Pakiulit nga lang, medyo nag-chop ka ron. Oo. Sir Roberto, wala pong consultation na naganap bago po ito maipatupad? Well, wala this year. In the previous year, usually mga October, November pa lang, nagtatawag na sila para imbitahin lahat ng mga mall owners na members namin. Umuupo kami at nag-uusap-usap kami ng scheduling para hindi sabay-sabay. Kasi itong traffic problem sa EDSA lang naman eh. There are over 20 malls along EDSA mula sa Mall of Asia hanggang sa Balintawak. So the solution should not be to ban but kundi schedulein natin para hindi sabay-sabay. Oo, tama po yung sinabi ninyo kasi hindi din ito yung unang beses na nagpatupad ng ganitong klaseng utos ang MMDA. Noong 2019, may ganito rin silang kautusan. Pero sinasabi nyo nga po, during the previous years, nagkakaroon pa ng consultation sa inyo, ipinatatawag po itong mga miyembro, hindi lang naman din po kayo ang nandoon. Pero this year, medyo iba. Diniretso na nila na wala na munang sale. Anong nangyari po? Consultation na nangyari to our knowledge. We don't know what the MMDA did but in coordination, Philippine Retailers, wala silang coordination this year. Oo, ano pong plano ngayon ang inyong grupo dito po sa kautusan na ito ng MMDA? Yun na nga lang, sabi namin, upuan natin at gawan natin ng paraan. It's a traffic problem. It's not an economic problem. Kawawa naman yung consumer. Kawawa rin yung mga retailers na ito na nga lang yung time ng taon na makakabawi sila o kundi man maayos nila mga inventaryo nila para makabawi-bawi naman for the year's performance. So, let's solve this together. Sabi ko sumulat na kami sa MMDA, by the way, yesterday when the ruling came out na makikipag-upo kami para maplano to. Kailan nyo po ipinadala yung sulat ninyo sa kanila? Yesterday, kahapon lang. Kasi nakareact lang kami doon sa kahapon. Sandali lang ha. Ito, singit ko lang itong tanong bago mo ituloy itong ating panayam kay Sir Claudio. When you say Philippine Retailers Association, retailers, sino-sino po kayo? Lahat, ang membership ng retailers namin, yung pinakamalaki na mga department store hanggang sa mga pinakamaliliit na mga tindahan. Even some sari-sari stores are our members. Malaki po ito. We have more than 4,000 members nationwide dito sa association na to. At tinutulungan namin, hindi lang yung malalaki, pati yung mga maliliit. Lalo na yung mga maliliit. Ito na lang ang pagkakataon nila kumita at the end of this year. Tapos i-deprive pa sila nitong ban. Okay, so ibig sabihin ito pong mga SM group ng mga malls, ito pong mga itong Ayala, Trinoma malls, member po ninyo? Kasama yan. Kasama Okay. sila. Okay, sige. Go ahead, Chia. So sa ngayon, Sir Roberto, ito po mga kasapi ninyo, dahil ito muna ang utos ngayon ng MMDA, wala rin po kayong choice, kundi sundin muna ito hanggat hindi pa sila sumasagot sa sulat nyo po kahapon. Wala nga kaming choice. Kung itutuloy nila as is ang imposition nila ng ban, we have given instruction to na sundin.
Wala kami magagawa. Pero kini-question namin itself yung ano, this country is a free enterprise. Hindi mo naman pwede i-deprive. You cannot come up with an authority depriving our people of the benefits of having a mall-wide sale in this particular case. Kaya sabi namin sa MMDA, ayusin na lang natin yung scheduling ng mall-wide sales along EDSA. Kasi sa EDSA lang naman itong problema eh. Sa ibang parte ng Metro Manila, hindi na to problema. Maluwag naman ang Metro Manila. So, EDSA lang. So, maybe tatlo-tatlo o apat-apat ang magmo-mall wide sale na properly scheduled para hindi rin dikit-dikit para ang traffic masolusyonan. Oo, Sir Roberto, may mga nagsasabi din na possibly may effect din to sa ekonomiya natin kasi malaki din po yung paggasta na nangyayari pagka bare months. Baka mabawasan daw po ito dahil nga din sa pagbawas o pagbabawal nitong sale ng mga mall ngayong December. Sigurado talaga dahil kapag ganyan, di babagsak ang mga benta ng mga retailers natin, yung mga manininda. So, in terms of VAT take din ng government, kasi it will go down when sales go down. And alam naman, sayang naman to. This is the time na ang ini-encourage natin sa economy natin ngayon is consumption. So, there's consumption, there's employment, there is activity, there is business activity na gumagalaw ang ekonomiya. Na magmo-mall-wide ban sale ka all over Metro Manila, babagsak talaga ang VAT take ng government dito. At the same time, pati yung mga kita ng mga retailers babagsak din. Oo, magiging domino effect hindi lang yung kita ng retailers, yung trabaho na maibibigay ngayong December kasi nagkakaroon din ng additional manpower for some retailers ngayong December and even sa kita nga po ng gobyerno. Kanina nga po nabanggit ninyo, during the previous years, nagkakaroon po ng konsultasyon sa inyo ang MMDA kung alam na natin itong mga nakaraang taon na hindi naman epektibo sa pagbabawas ng traffic, itong pagbabawal ng sale, bakit po tila nauulit pa? May explanation po ba sa inyo ang MMDA? Sigurado na itanong niyo po yan sa kanila during the previous years. Ang explanation na lang naman nila na ginagawa nila to para maayos ang traffic. Pero para sa akin, hindi naman na traffic yes, traffic is the problem, pero banning it is not the solution. Hindi yun ang solution. This is an economic activity that only happens minsan sa isang taon, lalo na inaasahan ng karamihan ng mga retailers na makakabawi sila. And for the government to earn a big chunk of revenue dito sa taon na to. So, let them solve it as a traffic problem, hindi economic issue ang isosolve nila. Oo, kung hindi po ito ang solusyon, yung pagbabawal ng sale para makabawas sa traffic, ano pong suggestion ng inyong grupo? Ang Kung sakali suggestion man. namin is mag-usap-usap kami kasi dito lang naman sa EDSA to na problema na schedule yung mga mall sale dito sa along EDSA. Huwag sabay-sabay at huwag dikit-dikit. So, there are 20 plus malls along EDSA mula sa MOA hanggang Balintawak. So, pwedeng gawin natin with MMDA, siguro mga tatlo-tatlo o apat-apat magsasabay na hiwalay-hiwalay yung malalalayo. Maybe MOA muna, tapos sa kabilang dulo sa SM North EDSA, tapos dito sa gitna, after another 3 days, yung Mega Mall naman, at saka Cubao, Araneta Center, naka-spread out para hindi sabay-sabay. That way, sa tingin ko, mamamanage na yung traffic problem niyan. Pero, sir, sorry po, ako lang medyo natatawa. Dinadaan ko, siguro I'm just taking this issue on its entertainment value. Sorry po. Ito bang si MMD, hiningian niyo ba siya ng study? Kasi po, kahit na po wala yung mga mall sales na yan, kapag Pasko, natural, ang mga manggagawa natin nakatanggap ito ng kaunting bonus, wala naman silang pupuntahan kung hindi itong mga department store. 'Di ba? Whether may sale yan o wala, dagsa talaga. May study ba sila dito sa mga sinasabing mall sales na ito na talaga nakakadagdag ba ito at saka gaano kalaking volume ang dinadagdag sa traffic? Ted, basic nga lang yan. Sabi ko, Pasko ngayon eh.
Lahat naman ng ano, ang buong mundo nagse-celebrate, lahat ng buong mundo, lahat ng tao lumalabas para mamili. So, hindi mo naman, might as well cancel na lang na natin yung Pasko para walang traffic. Ay, Hindi naman mm. pwede yun na solusyon, di ba? Opo. Siguro dapat nating i-cancel MMDA. Hindi, joke lang. Joke lang po, joke Oo. lang. Opo. Hindi, Anyway, parang, yun na lang din, parang, kumbaga kay Sir Roberto, anong klaseng kautusan yun? okay, Di, kung sige. gusto nyo i-cancel yung sale, cancel ang Pasko. Anyway, Ganun, sige po. oo. Joke lang po kami tumatawag din po sa MMDA kung sila papayag po sa panayam nga. Dito po sa isyong ito at ilang pa mga issue kasama na po yung mga delayed ho na mga proyekto ho para sa flood control. Sir, ganito po. Hindi ba pag pinag-usapan natin ang mall operations, particularly po itong retail, DTI ang unang-unang agency na may sakop dyan eh. Ang DTI ho ba dito nakikialam? Hindi masyado, but the retail, ano naman, ang kanilang concern primarily yung mga price controls, no? Na wag sisipa yung mga presyo ng mga commodities na kinukonsume pag Pasko. Basically, pero pagdating sa traffic problem, wala talaga sila dyan. Iniiwan na nila yan sa MMDA. And for me, it's simply traffic issue lang talaga to, and they should not, hindi nila dapat ipasok yung economic issue na cancelin na yung mall sales para lang maibsan ng traffic. Kasi nga DTI din po ay ito ho ang main agency rin na kumbaga kaagapay ng mga negosyante, retailers para nga po sa ekonomiya at pag-aayos din po ng pagpapakalat ng mga produkto na para po sa kapakanan ng ating mga consumers. Anyway, so sa ngayon po, sir, no, dito po sa order na ito ng MMDA, obligado kayong sumunod o ito'y maari mong ituring lang na payo dahil wala naman ho itong may kulong ba to? May kaparusahan ba to kung sakasaan hindi ka susunod? Ang intindi namin is this is just a recommendation on the part of MMDA. Siguro wala kaming alam na ordinance or o anumang mga ano diyan utos na kailangan sundin under pain of penalty. In fact, hindi nila sinabi under what ordinance number or itong suggestion lang nila, and kami naman is tinitingnan namin kung saang area kami makakasunod at kung anong mas mabuting gawin imbis na ban ang mall-wide sales. Ang recommendation namin is schedule the mall-wide sales, space it out, and let's extend the shopping hours din. Ini-extend na nga namin ng ibang mga retailers hanggang alas 11 and even alas 12 para hindi sabay-sabay lumalabas ang mga tao mamili. Okay, sige po. So meron ho kayong meeting, sir. Kailan po ito? Kasusulat pa lang namin kahapon. We will be awaiting their reply within the next few days siguro para Okay, opo. Pero as we speak now, tuloy po ang mga sale ngayon. Pag ho ba natin, sorry po, pardon my ignorance, pag ba sinabi natin sale, opo, ano ba ang ibig sabihin nun? Kasi ako, ang tingin ko naman dyan minsan, naglalagay lang ng sale, hindi naman talaga ganoon po kababa ang binababa sa presyo. So paano po ito? Tuloy po ngayon ang mga sale na ito. Meron talaga in karamihan tunay na sale. In fact, hindi naman kami pwede mag-sale ng promo nang hindi kami nagpapaalam sa DTI pag may promo, lalo na pag may mga price cut down. So, usually may mga permit na 'yan sa DTI. In fact, DTI ang nagbibigay ng approval kung mag-promotion ang mga retailers, mag-markdown o mag-buy one take one, kailangan magpaalam muna kami sa DTI. So meron yan. Meron din naman iba na namamantala ng mga maliliit na kunwari sale sa 50% off. Pagdating mo, isang item lang pala yung 50% off. Yung iba, puro regular price, di ba? Opo, Binabantayan opo. ho namin yan. Sige, kapag naglagay ka ng paskil na sale sa tindahan mo, dapat may permit sa DTI yon. Pag may specific promotion na hindi yung basta sasabihin mo lang sale. In fact, pag sinasabihin mo lang na sale at walang specific, kung may one take Okay, one o opo. less 30, hindi mo pwedeng i-advertise sa dyaryo, sa TV o sa
Pwedeng internal lang, lalagyan mo lang ng paskil sa labas ng tindahan. Oo. And then of course, dapat din diyan pa ano ko rin, advice ko rin sa mga mamimili, be careful din, Tingnan nyo kung tunay yung sale at saka malawak na makikinabang sila. Meron din iba na namamantala. Oo, kasi nga minsan sinamahan ko yung aking dalawang apostolic Mga apo mo. oo, sa tindahan ng sapatos. May nakalagay sale. Oo. So sabi ko ito, sir, on selected items lang po. Oo, madalas yan. So yung selected items na yon, Yung luma. wala na ho yun. Akala ko Wala na ho. Asan nyo yung selected Naubos items? na. Ito lang po yun. Kasi nga ganon. sale. So itong ganito, wala po yan. Hindi po kasama sa sale. Lalo pag new stocks, hindi pwede i-sale. Minsan. Opo. Anyway, so truth in advertising, kumbaga, ha? Okay. Sige. Tama. Sige po. Protein So sir, Sige po. opo. Sige po. So sa ngayon po sir, sa inyo pong sa inyo pong stand na ito, malinaw po ito. Hindi ba kayo hingi ng tulong sa DTI para pakiusapan po ang MMDA kasi ito ang gobyerno din, ito po ang government agency po na partner ho ninyo para po sa kaunlaran ng bayan. Opo, I'm sitting down with them either today or tomorrow sa DTI para i-raise itong issue and how DTI para makakatulong para ma-resolve itong issue. Opo. Pero sa tingin ko we can come to an agreement with MMDA. Tulungan namin sila solve yung problema, tulungan kami ng MMDA makabawi ngayong Pasko at saka para sa benepisyo ng mga mamimili. Pagkakataon naman nila to makatipid, makakuha ng discount at makabili para sa mga mahal nila sa buhay ngayong Pasko. It's Christmas, kaya hindi natin pwedeng pigilin ng Pasko. Opo. tama. Merry Christmas po sa inyo, Ninong. Salamat po sa inyong panahon. Okay? Maraming salamat, Ted. Maraming salamat, DJ. Opo, Thank you thank po. you. Yan po si Ginoong Roberto Claudio, ang presidente po ng Philippine Retailers Association